Another day, another J. Fern's wife story. Tuyo na ang mga sisiw sa incubator, kaya ibinaba na ni J. Fern. Pinapainom muna namin ng probiotic ang mga sisiw bago patukain. 7 ang naging sisiw ng aming 7 times winner broodhen. 3 itlog niya ang natira at yung sa possum sweater broodhen naman namin ay 3 lang ang napisa dahil nabugok na ang ibang mga sisiw. Nabasa kasi ng ulan ang mga itlog noon nung nasa pugad pa. Dito muna namin sila inilagay sa kahon sa loob ng aming bahay dahil kami paalis ni Jayfern. Nilagyan ni Jayfern ng dahon ng malunggay para meron silang libangan. Yung andito pa kaya? Ha? Andyan pa. Pero, Paga pa dyan. sumaglit na ulit kami ni Jayfern dito sa farm para kuhanin ang mga itlog para isalang sa incubator. Ay, ito, itlog nito. Maayos lumimlim yung nasa ibabaw ng tangkal at itong SBR kaya hindi na namin kukuhanin ang mga itlog nila. Pero sisilipin ni Jayfern ang mga itlog nitong SBR para matanggal yung mawalang similya para mayupyupan niya ng ayos. Yung mga itlog na nasa puga dito sa loob ng kubo ang iuwi namin at isasalang sa incubator. Ito, mga bugok ang itlog. Ito, wala din. Dadalhin daw namin itlog yan. Itlog doon. May dalawa pang nangangain. May 2 puno ng siling labuyo dito, madaming bunga, nanlalaglag lang, kaya kinuha ko yung mga hinog na. Masarap kasi itong ilagay sa suka, kaya kinuha ko yung mga hinog. Kinuha na nga lahat ng itlog sa loob ng kubo ni Jayfern at 20 daw ang kanyang nakolekta. Ididiretso na namin yan sa incubator pagka uwi namin mamaya. 20 yan lahat? Pagkatapos kuhanin nila Jayfern yung mga itlog, ikinulong na nila ang mga broodhen at sinamahan ng isang broodstag. Nagpuntahan na agad sa mga pugad ang mga broodhen at mag-iitlogan na. Kukolektahin na lang namin ang mga itlog nila at isasalang sa incubator. 6 lahat ang broodhen na nakakulong sa kubo at sinamahan ng isang broodstag. Ang tanda ngayon sa pugad, tinanggalan na yan ng itlog. Kukolektahin na lang ang itlog para walang nababasagan at sa incubator isasalang. Pinatanggal muna ni Jayfern kay Richard yung nalimlim na SBR para masilip nila ang mga itlog nito. 11 itlog ang nililimliman pala ng aming SBR broodhen at pag sinisilip namin minsan nakalabas yung ibang itlog. Kaya mas magandang silipin at tanggalin na yung ibang itlog na walang similya para malimliman niya ng ayos ang kanyang mga itlog.
Ganito nga lang kami mag-egg candling. Gamit ang flashlight ng cellphone, sinisilip namin ang mga itlog kung merong similya or wala. Inaalis na agad namin yung mga walang similya at iniiwan namin yung merong mga similya. Sa 11 itlog na nililimliman, 7 ang natira dahil yung 4 ay walang similya. Nilalaga namin yung mga walang similyang itlog. Ibabalik na sana namin ang SBR sa pugad, kaya lang bigla siyang lumipad na uuhaw yata, kaya bumaba at uminom. Laga mo ito, Chad. Huwag mong papatagalin at masisira na ito pag ano lang, matagal. Laga mo tayo. Ayan na Ichad oh. Sabuyan mo lang. Gutom na nga rin ang inahin, kaya sinabihan ko si Richard na patukain. Itong isang Boston broodhen namin, paika-ika na naman maglakad. Napilay na naman yata dahil laging nakikipagpaluan sa mga baby stag. May Boston gayan? Ang dami kong bit-bit, ang bigat. Pauwi na nga kami at binitbit ko na itong mga balimbing na pinitas ko. Ne. Buksan mo. Kukuha muna pala ako ng down. Yun doon Ichad, hindi yun inisprehan. Sila na. Malaki yan dyan, buntis nga siguro yan. Malimit pa ngang umulan dito, kaya mabilis lumago ang mga damo, kaya madami pang nakakain ang mga kambing Ay, na alaga Lana. ni Richard. Pagdating sa bahay, ay inilabas namin yung mga bagong pisang sisiw at pinainitan. Mahalaga ding napapainitan ang sisiw dahil sa vitamin D para ma-absorb nila ang mga calcium sa kinakain nila. Nakakatuwa nga itong mga sisiw dahil maliliit pa lang matatakaw na agad kumain. Nilinis na nga ni Jayfern yung mga itlog na kinuha namin sa farm. Pinapainit lang ni Jayfern ang incubator bago namin ito isalang. At nung mainit na nga, isinalang na ang mga itlog. Marunong na agad eh. Liliksin ng mga bagsik. Salitan nga ang pagpapainom namin ng tubig at vitamins sa mga sisiw. Vitamins na may probiotic ang pinapainom namin sa kanila kagaya ng Progency. Mahalaga ang probiotic para healthy ang kanilang gut, para malakas ang resistensya at maganang kumain. Kinahapunan, pagkatapos nilang kumain, ay nilagyan ko na ng marking ang mga sisiw. Mahalaga ang marking sa mga sisiw para alam kung anong bloodline nila. Sa pagitan ng mga daliri at ilong, nilalagay namin ang marking ng mga sisiw. Pagkatapos, nire-record din namin para hindi kami malito sa paglalagay ng mga marking. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!